Kumusta na po, Bansang Pilipinas? Okay lang ba kayo sa mga oras na to? Sana okay lang kayo at patuloy pa rin dito nakikinig sa ating program. Yanig ng magnitude 5.6 na lindol ang island municipality ng Humaling sa Quezon. At ito ay dito sa ating lalawigan. So ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, ay naramdaman ang lindol ganap na alas 7:16 ng umaga, kung saan naitala ang epicentro nito sa karagatan 37 kilometers sa silangan ng Humaling mula sa lalim na 10 kilometro. Abot naman ang pagyanig sa Quezon City, sa Manila, no, na intensity 3. So sinundan ito ng ilang aftershocks ganap na alas 7:24 ng umaga sa lakas na 3.8 magnitude at isa pang magnitude 1.8 mula sa lalim na 6 na kilometro ganap na alas 7:29 ng umaga. At sinabi ng ahensya na asahan pa ang aftershock sa susunod na mga oras. Yan mga kaibigan yung naganap na lindol dito sa bayan ng Humaling dyan sa lalawigan ng Quezon. Dumako naman tayo mga kaibigan dito sa talagang hindi matapos-tapos na controversial na usapin pa rin. Isa sa mga kontrobersya, ito pong tungkol sa pondo ng PhilHealth na hanggang ngayon ay ito pa rin yung pinag-uusapan at hindi matapos-tapos yung mga paliwanagan hinggil sa bagay na ito. At alam nyo kasi, no, ang alam natin, ang pangunahing misyon ng PhilHealth ay ang masuportahan yung pangangailangang pangkalusugan ng bawat Pilipino. Sabi nga ay yung mabawasan man lang yung mga nangangamatay, sanhi ng kakulangan naman ang kanilang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, kapos sa pambayad sa mga doktor, ang dapat nabigyan solusyon ng universal healthcare. Alam nyo naman na inaasahan ng mga may sakit, o sabihin na natin mga kamag-anak na mga may sakit, ang magiging benepisyo nila sa PhilHealth. Dahil siyempre, miyembro sila nito, kailangan naman nila yung benefits para dito. Kami kasing mahihirap sa ating mga kababayan ang walang access sa tamang atensyong medikal dahil sa mga una nang nabanggit nating mga problema. At hindi binigay ng tama ng Department of Finance at ng PhilHealth yung kung ano ang para kay Cesar at kung ano yung kay Cesar. Tawagin na natin na yung mga ginawa nila ay insensitivity, inefficiency, at idagdag na rin natin na incompetency ng mga PhilHealth official. O eto na tayo, nandito na tayo sa mga PhilHealth official, mga kababayan natin. So alam natin ang government-owned and controlled corporation ay nasa ilalim yung ahensya ng Department of Health na pinamumunuan naman nitong si Secretary Teodoro Ted Herbosa, kung saan ito namang si Emmanuel Mandy Ledesma Jr. ang President at CEO. Nakilala na natin ito at nakadaupang palad itong si Secretary Herbosa nung tayo nasa Bohol. At sabi nga niya, maganda yung kanyang mga layunin tungkol sa PhilHealth. Pero, eto nga, no, biglang nagkaroon ng hindi magandang kontrobersya dito sa pondo ng PhilHealth. At sinong isa sa mga tatamaan? Siyempre, ang nandiyan sa Department of Health, sa pangunguna ni Secretary Teodoro Ted Herbosa. Ang balita pa nga natin dito, mukhang magsisenador. Diba? So ngayon pa lamang, sir, ayusin yung Secretary Herbosa itong tungkol sa ating Departamento Pangkalusugan. At syempre, dun sa mga benefits na rin. Anyway, maliban dun sa dalawang opisyal na ating nabanggit, mayroon silang 13 members of the Board of Directors na binubuo sa pangunguna naman ito ng DBM, ng DSWD, at DOLE. Idagdag pa natin yung 8 presidential appointees representing several sectors. So, aside kay Ledesma, Dr. Carmen Citad
Padilla, Attorney Giwan Legaspi, Brigadier General Marlene Padua, Dr. Rene Lopez at Director Thea Jimenez and Dr. Maria Gonzaga. So, anong ginagawa ng mga ito sa ahensya? Itong mga board of directors na ito. Meron po ba kayong mga pulisiya o mga rules na ginagawa para naman mas higit na magkaroon ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth? Ano pong ginagawa niyo dyan sa ahensya? Nagbubutas lang po ba kayo ng silya o naghihintay na lamang ng inyong per dime? Masakit, di ba? Kasi parang baliwala sa inyo, no? Yung bang pakiramdam natin ay mukhang hindi gumagana sa kanila yung salitang awa. At kung anong benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth, parang wala silang alam, no? Hindi nila naiintindihan. So, wala silang pakialam kung nagsasuffer ang mga miyembro nito o mga kamag-anak ng mga may sakit na nangangailangan ng kalinga naman ng PhilHealth upang gamitin sa mga bills para sa mga ospital at mga pambili ng mga medicines kung saan nagdulot ng malaking problema ito sa pamilya dahil minsan hindi sila nakakabayad ng tama na nagre-resulta na nagkakaroon sila ng problema. Minsan nga hindi pa napapalabas eh. Minsan may mga palit ulo pa dyan, lalo na yung mga nanganganak, di ba? Kapag hindi nila na full payment, sasabihin ng ospital, iwanan muna yung kanilang anak. May mga ganyang mga bagay eh. At marami na rin na mga pribadong ospital yung naiisara dahil sa mga ganitong mga usapin na hindi pagbabayad. Na hindi natin alam na mayroon pala tayong malaking pondo para dito pero bakit hindi na ibigay ng tama sa mga miyembro nito? Anong dahilan? Sa kabila ng mga paghihirap ng mga miyembro ng PhilHealth, mga kababayan natin, sa kabila ng pangangailangang pinansyal, ay meron palang naka-idle na billions of funds. Subalit hindi ito na ipagamit. Bakit? Anong dahilan? Anong magandang dahilan na ipapaliwanag niyo sa taong bayan na kaya ito hindi nagamit ay dahil ano? Natin, kahit ako, no, hindi ko rin lubos na maintindihan kung bakit may 90 billion na umanay sobrang pondo, sobra ha, the word of sobra, excess ng PhilHealth ay kukuhanin at ililipat sa unprogrammed projects tulad ng infrastruktura. Lihis doon pa agad doon sa kalusugan, infrastruktura, magkaiba, di ba? So kaya hindi ko lubos na maintindihan kung bakit ang may 90 billion ay naging idle o naging sobra at ang balita natin, o hindi ko alam kung naibalik na sa National Treasury. So, dapat walang sobrang pondo. Kung may pagkukulang pa rin at wala sanang sobrang pondo, mga kababayan natin. Kung may pagkukulang pa rin sa pag-aasikaso sa kalusugan ng mga Pilipino, ibuhos kahit 5 duling para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth, di ba? So ang pondo ay kontribusyon ng mga miyembro at marapat lamang na sila rin ang makinabang. Binabawas yan sa mga miyembro ng PhilHealth. Nagbabayad sila sa PhilHealth. Kinakaltasan bawat sweldo nila. Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng mga miyembro ng PhilHealth, yung mga kinakaltasan sa mga sweldo nila. Pero ano't ginawa niyong pondo ng gobyerno ito? Hindi naman sa inyo yan. Ang daming naghihirap nating mga kababayang may sakit. Hindi halos makabayad sa ospital. Hindi halos nila malaman kung saan kukuha ng pera na ibabayad sa ospital para lamang masagip ang buhay ng kanilang mga kaanak na may sakit. Pero anong nangyari, no? Isa pa namang inutil, mga kababayan natin, itong si Finance Secretary Ralph Recto, alam niyo kung bakit? Sa pagsasabi niya na ang sobra daw na pera ay dapat lang nagamitin sa mga proyektong pang-infrastruktura.
yung naka-idle na pondo nagkakahalaga ng 90 billion pesos. Sabihin na natin 89.9 billion pesos. At alam nyo ba, mayroong 71 different organization ngayon yung nangunguna na organisadong nagpoprotesta sa paglipat ng pondo. Kabilang na dito ang Philippine Medical Association. Nadinig natin yung pagsasalita ng mga miyembro nito at talagang sila man ay galit din at hindi sila pabor na ilipat sa infrastruktura yung pondo o yung sobrang pondo ng PhilHealth. Kasi ito daw ay para sa mga miyembro ng PhilHealth, hindi para sa infrastruktura. Diba? Kung saan ipinaglalaban talaga ng Philippine Medical Association na hindi maaring ituloy yung ilipat sa ibang proyekto, kundi talagang ito para, take note ha, para sa PhilHealth lamang. Ngayon, aside from insensitivity at callousness, napabayaan nila yung malaking pondo na ito na nagresulta ng kahirapang pagbabayad ng mga pasyente kung sila man ay makonfine sa ospital. Alam niyo doon sa pagsasalita nitong si Finance Secretary Recto, para bang dahil sa siya may kaya, hindi niya naiintindihan yung buhay mahirap. Ganun yung kanilang ginagawa. No? Nakakaawa yung ating mga kababayan. Nakakaawa yung mga miyembro ng PhilHealth na talagang umaasa lamang dito. Pero ito ay sobra daw. Sobrang nakakahiya ang ginawa ng PhilHealth. Sobrang nakakahiya. Okay mga kababayan, ito lang po muna ang inyong pakinggan at marami pa tayong tatalakayin sa mga susunod po. Ito pa rin po ang inyong lingkod si Jen Claveria, kapwa